Inequality, the heart of sociology ay nagpapaliwanag na ang hindi pagkapantay-pantay sa lipunan ang pangunahing focus ng sosyolohiya. Tumutukoy ito sa hindi pantay na distribusyon ng yaman, kapangyarihan, oportunidad at presentihiyo sa pagitan ng mga tao at grupo. Ipinakita rin ng mga pagkakaiba-iba ng kakayahan, pribilehiyo at akses sa mga pagkukunan na at pagdulot ng agwat sa estado ng pamumuhay. Dahil dito, mahalagang pag-aralan ng sosyolohiya ang mga sanhi at epekto ng social inequality upang maunawaan kung paano ito nabuo at kung paano ito maaring mabawasan sa lipunan. Ang social inequality ay hindi pantay na distribusyon ng yaman, kapangyarihan, oportunidad at iba pang panlipunan. Sa loob ng isang lipunan, hindi lahat ng tao may pare-parehong akses sa edukasyon, trabaho, koneksyon at impluwensya. Dahil dito, nagkaroon ng agwat sa estado ng pamumuhay, kapangyarihan at oportunidad. Isa sa mga paraan para maunawaan at matugunan ang social inequality ay sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang uri ng kapital o puhunan na mayroon ang isang individual o grupo tulad ng social capital at political capital. Nakaapekto ito sa kanilang kakayahang umangat o makaapekto sa lipunan. Social capital. Ang social capital ay tumutukoy sa lakas ng ugnayan, tiwala at kooperasyon sa pagitan ng mga tao sa isang komunidad. Ito ang kakayahan ng isang grupo na magtulungan para makamit ang isang layunin. Hindi ito pera o material na bagay, kundi ang network, relasyon at tiwala ng pagbubuo sa pakikisalamuha. Halimbawa, isang komunidad sa isang barangay ang madalas bain. Dahil malakas ang ugnayan ng mga residente, may samahan na kababayan, youth organization at aktibong barangay council. Nakapaglunsad sila ng clean-up drive at pagkaroon ng community fund para sa drainage improvement. May mga voluntaryong inhiro at guro na tumulong sa pagpaplano. Political capital. Ang political capital ay tumutukoy sa tiwala, suporta, reputasyon at impluwensya na hawak ng isang leader o grupo upang maisulong ang polisiya o desisyon. Ito ang kakayahang makaimpluwensya sa proseso ng paggawa ng batas at pamahalaan. Halimbawa nito, isang alkalde ang kilala sa pagiging tapat at mahusay sa pamamahala. Dahil sa kanyang gandang reputasyon at mataas na tiwala ng mga mamamayan, nagkaroon siya ng sapat na suporta upang ipasa ang ordinansa tungkol sa libreng school supplies para sa mga mag-aaral sa papublikang paaralan. Kahit mailang tumutulong dahil sa budget, nagamit niya ang kanyang political capital, ang tiwala, konseyo at publiko upang maipaliwanag ang kahalagahan ng programa at mauprobahan ito.